Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tumawag sa atin na magkatipon upang magdiwang ng banal na Eucharistia. Kasama natin sa pagdiriwang na ito ang kaparian ng Diocese of Caloocan. Natutuwa akong makasama sila ngayong gabi. Ako po ang umuulo sa unang bahagi ng liturhiya, pero mamaya sa liturhiya ng Eucharistia ay ipapasa ko na ang pamumuno sa inyong bagong kura paroko, Father Kennedy Neral. Alam niyo po kahit totoo na itinatalaga ko sa parokyang ito si Father Ken Neral bilang inyong pastol, hindi po totoo na siya ang totoong pastol. Si Father Ken ay sinusugo ko dito bilang aking kinatawan bilang pastol ng Diocese of Caloocan. Pero kahit ako'y tinatawag niyong pastol bilang obispo ng Diocese of Caloocan, hindi pa rin ako ang totoong pastol ng simbahan. Dahil narito lang ako dahil inappoint ako ng obispo ng Roma, ang ating Santo Papa, bilang Bishop of Caloocan. Siya ang ating pinaka-pastol ng Universal Church. Pero kahit si Pope Francis ay hindi pa rin ang totoong pastol ng simbahan. Iisa lang ang pastol ng simbahan. At ito'y walang iba kundi ang mabuting pastol, ang Panginoong Hesukristo. At lahat po tayo ay tinawag na makiisa, makibahagi sa buhay at misyon ng nag-iisang pastol ng simbahan, ang Panginoong Hesukristo. Yun ang saysay ng pagiging Kristiyano. Sa iba't ibang paraan, nakikiisa tayo sa gawaing ito, sa pakikibahagi sa buhay at misyon ni Kristo. Lahat tayo tinawag upang kumilos sa ngalan ni Kristo. Kaya, hindi ko naman dinala dito si Father Ken para lang alagaan kayo at manatili kayong mga tupa. Totoo, sa tingin ko, ganyan ang tingin ng maraming Katolikong Kristiyano sa sarili nila. Sila'y kabilang sa kawan, mga tupa. Pero iba kapag ang Panginoon, ang mabuting pastol ang nag-alaga sa kanyang kawan, ang kanyang mga tupa ay lumalaki at nagiging kapwa pastol. Failure ho kami kapag nanatili kayong mga tagasunod lamang, kapag kayo'y nanatili bilang mga tupa na walang alam kundi sumunod sa pastol. Tayo pong lahat ay kabahagi ng katawan ng pastol. Ang simbahan ay katawan ni Kristo. Iba-ibang bahagi, iba-ibang gawain, ngunit iisang katawan. Naalala ko, nung kabataan ko, may nausong isang Japanese na animated na television series na ang pamagat ay Voltes 5. Naalala niyo ba yung Voltes 5? At tuwan-tuwa ako pag sumigaw na yung magkakatropa ng Let's Vault In. Yung 5 ay magiging 1. Let's vault in. Ay, nako, hindi lang po 5 ang pwedeng maging 1. Sabi ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Hindi lang 2 or 3, hindi lang 2 or 3,000, hindi lang 2 or 3 million. Nako, 2 or 300 million higit pa. Kapag tayo'y nagkaisa sa ngalan ni Kristo, then we can vault in. Ang pag-vault in natin bilang mga alagad ni Kristo
ay nagaganap sa kapangyarihan ng iisang Espiritu Santo na tinanggap nating lahat sa binyag. Kaya dahil sa grasya na tinanggap nating lahat, pati kami, kaya hindi lang ho kami ang tumanggap ng Espiritu Santo, kayo rin. Lahat tayo ay tumanggap ng iisang Espiritu upang maging bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Kung magbo-bolt in tayo, at yung pagbo-bolt in natin, yun ang tinatawag na communion. Communion. Ito ang basis ng participation, pakikibahagi sa buhay para sa pagmimisyon. Walang kwenta yung pagsisimba natin kung hindi tayo nakikilahok sa pagmimisyon sa lipunan. Kaya hindi ko dinala si Father Ken dito para lang alagaan kayong parang mga tupa. Kung kayo'y pamumunuan ni Father Ken bilang isang kinatawan ng mabuting pastol, ay yun ay para kayong lahat ay maging kinatawan din ng mabuting pastol. Dahil kabahagi din kayo ng kanyang katawan. Kayo din ay biniyayaan ng Panginoon sa iba't ibang mga pamamaraan upang maglingkod sa mundo. Sinabi ng Panginoon, kayo ang asin ng mundo. Kayo ang ilaw ng daigdig. May mission tayo. Hindi tayo nabubuhay para paglingkuran ang simbahan. Alam ko, nagbo-volunteer kayo dahil gusto nyong mag-serve sa simbahan. Pero hindi naman lahat ng laiko ay kailangan mag-serve sa simbahan. Ang mas importante ay ang mag-serve sa lipunan bilang kabahagi ng simbahang naglilingkod. At yun po ang dahilan kung bakit nasa gitna tayo kasalukuyan ng isang sinodal na pagpaplano pastoral. Ang ibig sabihin ng sinodal ay magkakalakbay tayo. Magkakalakbay. Hindi tayo magkakanya-kanya ng daan. Dahil iisa lang ang daan na ating sinusundan. At yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Bilang kanyang mga kinatawan, ano ang inyong misyon? Ang misyon ninyo wala sa loob ng simbahan. Ang misyon natin ay nasa daigdig, nasa lipunan. Kung ikaw ay tindera sa palengke, may misyon ka sa palengke. Kung ikaw ay isang pulis, may misyon ka sa pagpupulis. Kung ikaw ay teacher, may misyon ka sa pagiging teacher. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo ang dapat gumabay sa paraan ng iyong pagpapalengke, pagpupulis, o pagtuturo sa eskwelahan. Kung ikaw ay politiko at ikaw ay corrupt, ano ba yan? Ibig sabihin, hindi ka nakikibahagi sa misyon. Babaguhin ng iyong pananampalataya ang paraan mo ng pamumuno dahil ang politika ay hindi para punuin ang bulsa ng politiko, kundi upang paglingkuran ang ikabubuti ng nakararami. Ito po ay isang mabuting bokasyon. Huwag niyo namang ibaba ang paningin ninyo sa politika. Ito isang marangal na bokasyon. Marangal na bokasyon na maging lingkod bayan. Ipagdasal natin ang mga nagiging lingkod bayan na talagang maglingkod sila, hindi magpatron, hindi mamudmod ng ayuda para lang makakuha ng boto. Mali yun. Hindi ganyan ang tamang politika. So, lahat tayo may misyon sa lahat ng kinalalagyan natin. Kung ikaw ay negosyante, maging mabuting negosyante. Kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay nurse, kung ikaw ay laborer, dapat ang iyong pananampalataya ang siya lamang paghugutan ng lakas at inspirasyon
para sa iyong ginagawa bilang pakikilahok, pakikibahagi sa misyon ng pagtubos sa mundo ng Panginoong Hesukristo. Si Kristo noon, ngayon, at magpakailanman, siya pa rin ang naririto. Pag tayo nagbo-bolt in, nagkakaisa sa ngalan ni Kristo, si Kristo'y buhay. Ngayon lang, ako nakikita ninyong nagsasalita sa inyo. At madalas kong sinasabi sa kaparian, kapag sila'y tumayo sa pulpito, ang dapat marinig ay si Kristo. Ang dapat na salitang marinig ay salita ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang aking pag-iisip, ang aking salita, upang kausapin niya kayo. Kung isusuko ko ng lubos ang buhay ko sa Kanya. Pero hindi lang kaming mga pari ang kayang gumawa niyan. Kayo rin. Kaya paalala, Father Ken, huwag mong susupilin ang Espiritu Santo. Hindi mo mahihigitan sa kagandahang loob ang Espiritu Santo sa pamumudmud niya ng mga kaloob. Ang mga kaloob na yan ay dapat tuklasin mo. Ikaw ay namumuno upang ang tunay na galing, yaman at kaloob ng bawat miyembro ng katawan ni Kristo ay totoong umunlad at may paglingkod sa kapagbabago ng lipunan at ng daigdig. I hope malinaw po yun. Tayo ay may misyon. Hindi tayo simbahan para lang mga gawaing simbahan lang ang gagawin natin. Kaya tayo simbahan dahil tayo'y sambayanan na pinagkaisa sa ngalan ni Jesucristo at nakikilahok sa buhay at sa misyon ni Kristo para sa ikapagbabago ng buong sanlibutan. Purihin natin ang Panginoon. Amen.